Dumating ba sa buhay mo, kahit matatag na ang iyong pananampalataya, tulad ng kanta ni Gandhi na natutulog ba ang Diyos? Dumating ka ba sa punto ng buhay mo na napatigil ka, napaupo ka, at na patanong, natutulog ba ang Diyos? Of course, I believe every one of us will experience the same thing. Dumating po sa point na parang I've been serving God actually for 10 years. I'm leading a church. And you invested to people so much. Like you love them so much. You gave everything. Yung time mo, effort, not just the effort and time, love, and also your finances. Yung tipong wala ka nang maibibigay. Last na to, pero ibibigay mo pa rin out of your generosity, of your love. Ganun po ako magmahal. And then, dumating sa point na parang, despite of all those things, iniwan po nila ako, iniwan nila yung ministry, iniwan nila yung church. So, as the lead, as the person who's leading them, di ba parang nag-effort ka, you gave everything just for them to, makip mo sila, hindi sila mawala sa'yo, pero dumating sa point na, iniwan ka pa rin nila. Dumating talaga po yung point na parang, ang sakit pala, ang sakit every time na may aalis, hindi masanay-sana yung puso ko na masaktan. Sabi nila kapag nagigilid ka daw, sanayin mo na yan sarili mo na merong mga taong aalis at iiwan ka. Pero hindi eh. Kasi you're always giving your best. Kaya parang every time na may aalis, masakit sa puso po. So dumating sa point na burnout po ako. Sabi ko, Lord, I've been serving you for a long time. Pero ba't ganito? Parang bakit ngayon hindi kita maramdaman? Parang dumating po sa point na parang, alam ko, you're a miracle worker. Alam ko, you can do amazing things. Pero bakit ngayon hindi ko maramdaman? You know, I was rebuked doon po sa, parang biglang nakita ako or nabasa at that time na, doon pala sa moment na akala mo sobrang layo ni Lord, that's the only moment na katabi mo lang siya. Nakala mo, iniwan ka na niya. I remember the story of footprints in the sand. If you know the story po, naglalakad sila together, nakikita po nung tao, yung footprints nila. And then, masaya, sa beach, naglalakad. Dumating sa point na, lumalaki na yung alon. Tapos, napansin niya, isa na lang yung footprints. And then, sabi niya po, Lord, akala ko ba kasama kita? Bakit parang ako na lang mag-isa yung naglalakad? Nasaan ka na? So, dumadating sa point, akala natin tayo na lang mag-isa yung lumalaban. Pero, ang totoo, the moment na yun lang yung nakikita mong footprints, actually sabi ni God, hindi na sa yung footprints yan. Sa akin na yan because I'm carrying you. Buhat na kita eh. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko. So dumating man sa mga pagkakataon na akala mo ang layo ni God, natutulog siya. I just want to remind everyone that that's the moment that God is really close to your heart. Doon niya kayang ma-manifest yung peace niya, yung love niya, yung comfort niya. If only you will just come and ask Him to come. Akala kasi natin malayo si Lord, samantalang hindi mo naman siya nilalapitan, hindi mo naman siya naaalala kapag masaya ka. Diba ganun po ang tao? Kapag masaya, hindi na nila naaalala yung Creator nila. Pero we have to remember our Creator in every season of our lives. At doon sa point na parang akala mo tulog siya, He is actually close to the brokenhearted. Sabi po yan sa Psalms. Kaya naman, sobrang nakaka-amaze. Kasi po, hindi mo po kumbaga parang yung imagination mo, yung isip mo, hindi po masasagot lahat yung goodness ni God. It's really sovereign. Okay. Jet, sa bawat nanonood sa Kwentong Pilipino, bilang isa, sa ligasiya mo na patuloy na paglilingkod sa Diyos, masasabi mo ba sa amin ito
na normal lang na minsan magtanong tayo sa Diyos? Actually, hindi po na gugulat si God kapag nagko-question tayo sa Kanya. Hindi rin siya nagugulat kapag dumadating man sa point na nagagalit ka pa. Hindi niya kinakagulat kapag nagkasala ka din. Everything that we do, alam niya na eh. Expected na ni God eh. Kung merong mga mas nakakakilala sa'yo, I know you, sabi ni God. Nasa loob ka pa lang na sinapupunan ng mama mo, kilala na kita. So lahat yan, every strand of your hair, I know, bilang ko yan. So kung magalit ka man, magtampo ka man, mag-question ka man sa akin, I still love you. Walang rason or walang magiging dahilan para hindi kita mahalin. Kaya yun yung love ni God. It's really amazing. Kasi kahit ilang beses tayo magtampo kay Lord, sometimes yung iba nga, sa testimony nila, minumura nila si God. Pero you know, yun yung sobrang nakaka-amaze sa pagmamahal ng Panginoon. Kahit binabasura natin, kahit hindi natin pinapansin, kahit naaalala lang natin siya kapag may kailangan tayo. O kapag meron tayong mga bagay na hindi nakukuha, doon lang natin siya maaalala. Pero you know, never siyang nagbago ng pag-ibig, pagtingin niya sa atin. Ay, mga Kapilipino, ayan. Ako po ay nakakaramdam ng panghihina because of those reflection. Because galing sa isang katulad ni Jeff, na bumuhay niya ng dilingkod sa Diyos. Alam ko ang dami ko pagkulang. And alam mo, pinaniniwalaan ko rin sinabi mo na nandyan siya. Ako lang minsan na nakakalimot. And mga Kapilipino, ako hindi ko kinakahiya nyo. Ang dami kong kakulangan. Siguro kaya may mga pinagdadaanan akong personal na minsan mahirap kung hanapin ang sarili ko kaligayahan. Diba, sabi mo nga, sabi nga ni Chen, hindi ko nagagawang lupapit ng pusa. And just thank you. No, salamat na pag-remind sa akin ng ganyan. And nakakatuwa na ikinadhana tayo ng Diyos. Tulad nga po ng sinabi ko kanina po, no, na matagal ko po siyang hinanap. Dahil mula noon sa social house, kung saan po siya nagtanghal, in-amaze po talaga ako. And hindi ko na maalala. And after na, ang dami ko nang ginawa, no, hindi ko na nabalikan na sa mga network natin na makasibo na makilala kita. Pero may pinagtagpo tayo. Yes. Diba? Dahil siguro, kailangan din ng tao ko rin. He really has a purpose. You're welcome po. Bilang naglilingkod sa Diyos, anong awit ng papuri sa Diyos ang pinakapaborito mo? At maaari mo bang awitan kami dito sa kwentong Pilipino ng kahit kapirasong mga linya mula sa kanta mo? Okay. Mag-excuse lang po ko. Mag-uubol lang ako ng konti. Ready? Actually, my parents are composers as well. Kaya yung isa sa mga paborito kong kanta, every time na I feel weak spiritually, yung song ng mommy ko po. That's one of my favorites. Sabi po dun sa song, minsan sa buhay ko ay dumating pagsubok na kay bigat dalhin, parang dagat na malalim ang tingin, at ang mundo ko ay parang kay dilim. Sa sandaling ako sa'yo ay tumaing, dahil sa labis na suliranin, may isang kisap mata. Ako ay inaliw ng pag-ibig mong sa'kin hindi nagmamaliw. O Diyos, ako ay binigyang lakas sa oras ng pagsubok na sadyang
ika'y bigat, sinabi mong ako'y tumindi at magpakatatag, pagkat kailanman ika'y gagapay. Yun po. Ang title po nun is Binigyang Lakas. And that song was written by my mom. The moment then, nung mga panahong nagtatanong siya, God, are you really there? Nandyan ka pa ba? Nakikita mo pa ba yung sitwasyon? I feel so weak. But His presence, His comfort, embraced her, and gave her that song po.